sa amo nga family. And again, always na ako gina-testify ang kaayo sa Ginoo sa amo nga family. Labi na gyud karon nga panahon nga no, ang among uncle nga pastor is actually mo na siya ang oldest karon sa family. That's why every one of us ga look forward gyud sa iyaha kay siya man ang kinamagulangan. And it happened nga nagsakit siya, na hospital siya, and pasalamat ko sa Ginoo kay gahapon nagbalik siya sa hospital para magpa-check up again sa iya nga condition. And praise God kay ang iya nga catheter gikuha na sa doktor. And pagkahapon kay ingon nila pag makuha ang catheter kinabitaw maglisod og ihi, but pasalamat ko kay do ginagmay pero pakaihi gid siya. And so far ang iya nga physical nga condition is going well. And salamat gid ko sa labi na gid sa mga tao nga nagtabang kanamo financially, nagpray, and also gid nga nag-encourage kanamo nga magpadayon gid og maghatag og dako nga pagsalig sa Ginoo. And for that, to God be all the glory. And karon nga hapon dadon ta mo sa passage sa Romans chapter 5. Isa sa mga writings ni Apostle Paul nga naghisgot about grace of God. Romans chapter 5 verse 1 and 2. Ingon ang pulong sa Ginoo dinhi. Therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Through Him, we have also obtained access by faith into this grace in which we stand. And we rejoice in hope of the glory of God. Praise God sa iya nga pulong nga atong nabasa o atong pagatan-awon karon nga gabi. And we know nga actually ang grace is a very common word sa mga Christians. No, time to time madunggan nato siya sa preaching, siguro sa mga ministry nga naata, sa Bible study, or even labi na gyud sa isa na gyud nga gahisgot sa grace is ang salvation or ang sa evangelism and discipleship. And na-struck lang ko sa ingon sa ako ang friend mga last week nagka-chat me and nagkamustahanay me. And one of the thing always ginamo ma-mention is ang grace sa Ginoo. Especially kung you ask someone nga, kamusta ka? No? Siguro some of Christians or naa karon dinhi gagamit sa by the grace of God, I am okay. And tungod sa deep nga conversation, niabot mi sa point mga usahay, ang grace sa Ginoo ginagamit nato oftentimes dili tungod kung unsa ang iya nga meaning ug unsa gid ang truth nga naa sa grace sa Ginoo. But sometimes we use it to sound godly, pero dili to glorify God. And na ako'y mga books nga nabasa, Christian books about the grace of God. And one of the book nagsulti siya nga ang grace sa Ginoo, it disciplines our Christian life. Nga ang iyang disiplina is it makes us to be in line sa kabubuton sa Ginoo. And ang grace sa Ginoo transform our life. It change our life. Especially in dealing sa kinabuhi, the way we act, and the way we speak, it transforms our life. That's why ang grace sa Ginoo is very important nga masabtan nato unsa siya. Ug unsay iyang effect sa ato nga kinabuhi. And ang atong passage nga gibasa karon ingon siya, therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Actually, ang book of Romans is isa sa mga gahisgot. Ang chapter 1, paingon sa 4, nagahisgot, gi-explain ni Apostle Paul about as a Christian, we are justified by faith. Iyang gi-explain na nga idea.
nga if we have genuine faith in God, kung tuuhan nato si Jesus Christ as our Lord and Savior sa ato nga kinabuhi, we are justified in the sight of God. It means being justified, being declared righteous. Ingon pa sa awana nga materials, you are declared righteous in the sight of God. Nga when God sees us, makita niya ang righteousness sa ato nga kinabuhi, not because of our goodness, not because of our kinang kaayo nato as a human being, but because of Christ's righteousness nga imparted sa ato nga kinabuhi. And niingon din siya diha sa atong verse nga, because we are justified by faith, we have peace with God. Nga naman, because kinang peace with God, it means that tanan nato nga being justified by faith, it means that we have a right relationship with God. That's why we have peace with God. Kay tanan, because of our sin, ang ato ang relationship sa Ginoo was broken. That's why ingon gani ang Romans chapter 1 verse 18, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men. And ingon ana diha, who by their unrighteousness suppress the truth. Nga tungod sa sala, gi-reveal sa Ginoo ang iyang kasuko from heaven to earth. Ang iyang kasuko sa sala. And because of sin, mo nang naay issues or broken ang ato ang relationship sa Ginoo. But ingon sa atong passage, because of Christ, no? Because of Christ, because of our genuine faith in Christ, we are declared righteous in the sight of God. And ang katong mga issues sa atong relationship sa Ginoo was restored. And that's why we have peace with God. And amazingly, kung tanaw nato sa verse 2, ingon din siya diha, through Him, we have also obtained access by faith into this grace in which we stand. Ang faith nato nga ang faith nato kay Jesus Christ nga nag-cause sa ato to be declared righteous in the sight of God and have peace with God, is also nag-cause sa ato to obtain access in the grace of God. And ang statement pag ni Apostle Paul diha, which we stand. Kung tanaw nato ang statement, sa ato ang Christian life, dako kayo og impact ang grace sa Ginoo kung masabtan nato. Kay ingon siya diha, of which we stand. And makita nato diha ba nga ang grace sa Ginoo. Ang grace sa Ginoo, it's a way of God nga maghatag siya sa atong enablement to be active and faithfully involved sa plano o sa kabubuton sa Ginoo sa ato nga kinabuhi. That's why of which we stand, ingon ni Apostle Paul. Kay kung tanaw nato ang statement sa verse 2 sa last, ingon siya, and we rejoice in hope of the glory of God. When we serve God faithfully by the grace of God, we rejoice in the glory of God. And also makita nato diha nga dili lang siya maghatag og enablement sa ato to be actively nga mag-participate sa plano o kabubuton sa Ginoo sa ato nga kinabuhi. And also, it is the platform for us nga kita makaserve o maka-worship sa Ginoo. That's why na-statement nga apart from the saving grace of God, we cannot honor and worship God genuinely. That's why ang statement ganina nga sometimes we use the grace of God to sound godly. Especially if wala kita kasabot unsa gyud ang grace sa Ginoo.
And kung tanaw nato sa book sa John, because of Christ, ingon siya dinhi. John chapter 1 verse 16. For from his fullness we have all received grace upon grace. Tanan nga mga spiritual blessings or material blessings nga atong na-receive, it's only by the grace of God. That's why the grace of God is also the thing nga mag-cause sa ato nga magpadayon sa pag-alagad sa Ginoo. Nga kinabitang dili ta mag-alagad lang basta lang, but it causes us to be intimate sa Ginoo. Nga actively mag-participate ta sa mga ministry nga gina-entrust sa ato sa Ginoo. And also to set our life, busa bitaw grace, it disciplines our life. Nga mag-set gyud ang atong kinabuhi nga in line sa kabubuton sa Ginoo. Kay sometimes the problem of a Christian life, it's not sa atong circumstances, dili pod sa mga tao around us, but the problem of our Christian life sometimes is unsa ang issues sa ato ang kasing-kasing. And dako kaayo og kahimuan ang grace sa Ginoo ana sa ato nga kinabuhi. And sa atong passage karon, makita nato unsa gyud naitulo ka butang atong makit-an nga ang grace sa Ginoo, it really gives us impact nga to walk faithfully and to serve God faithfully sa ato nga kinabuhi. Una nga atong makit-an sa ato nga passage karon, ingon siya diya, through Him. Tungod ang Him diya, it speaks about Jesus Christ. Through Him we have also obtained access by faith into His grace, in which we stand and we rejoice in hope of the glory of God. Una nga atong makita diya sa atong passage, the grace of God ensures our position in God. Unsay pasabot ani nga because of the grace of God, we become a child of God. Di ba ingon sa John 1:12, when you receive Christ in your life genuinely, you will become the child of God. Mahimo ka nga anak sa Ginoo. It's because of the grace of God. Because ingon sa Ephesians 2:8 and 9, for by grace we have been saved through faith. Tungod sa grasya sa Ginoo, kita maluwas pinaagi sa ato nga pagtuo, genuine nato nga pagtuo sa Ginoo. Kung tan-aw nato, kung masabtan nato ang grace sa Ginoo, it causes us to be more intimate sa Ginoo, nga mag-draw closer ta sa Ginoo, nga dili ta magpalayo, kung dili maging go o mag-draw near ta sa Ginoo sa ato nga Christian walk diya sa Ginoo. Nga every time God give us opportunity to serve Him, to glorify Him, ang isa ka result sa ato nga kinabuhi is to draw near sa Ginoo. Just like ingon ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 15:10, ingon siya, by the grace of God, I am what I am, and His grace toward me was not in vain. On the contrary, I work harder than any of them, though it was not I, but the grace of God that is within me. Ingon si Apostle Paul, kung unsa ko karon, it's because of the grace of God. Dili tungod kay bright siya, maayo siya nga apostle, but because of the grace of God. And kung tanaw nato ang iyahang gisulti diya, ingon pagid siya, because of the grace of God, I labor more sa ministry sa Ginoo. Ang iyang kadasig sa pag-alagad sa Ginoo, tungod sa grasya sa Ginoo, and kung tanaw nato karon nga gabi iba, we really understand unsa ang grace sa Ginoo sa ato nga kinabuhi. Kay kung masabtan nato unsa ang grace sa ato nga kinabuhi, mag-result siya og intimate nga relationship sa Ginoo.
And dili lang intimate nga relationship sa Ginoo, but intimate sa ato nga ministry nga gina-entrust sa ato sa Ginoo. Nga makita nato dinhi because of the grace of God, gapadayon ta og pag-alagad sa Ginoo. Kay usahay ang kakahitabo karon sa ato nga panahon, tungod sa favor sa tao, tungod kay daghan tao gatan-aw sa ato, gapadayon tag alagad sa Ginoo. Mauna ang atong intensyon. Usahay kung maayo ang kahimtang sa atong kinabuhi, mo na ang naata sa simbahan. Pero kung moabot ang panahon nga maproblema ta, we forget God. Busa bitaw ang pulong sa Ginoo, all things happen to us. It is for our good, always. No, Romans 8:28, all things happen to us, it is for our good, always. And kung makita nato unsay impact sa kinabuhi ni Apostle Paul ang grace, no? Nga nag-ensure sa iyang position diya sa Ginoo. Una, iyang nasabtan ang iyang status at tubangan sa Ginoo. Nasabtan niya nga ang pag-alagad sa Ginoo dili niya kaya sa iyang kaugalingon. But he need the grace of God to continue sa pag-alagad sa Ginoo. Ikaduha, he understand nga ang grasya sa Ginoo, it makes him humble before God. Nga dili siya labaw sa uban kundi isa siya sa mga ubos nga alagad sa Ginoo. And the grace of God, comfort, naghatag og comfort sa iya nga kinabuhi. Whatever happens in his life, still it's only by the grace of God. Second nga atong matun-an diha sa passage nga atong gibasa, through him we have also obtained access by faith into this grace in which we stand. Isa nga atong makit-an diha, because of the grace of God, no? Naghatag kani nag-lead kaniya kay ingon siya in which we stand. Ang iyang pasabot actually ana is before God, kung aha siya nagatindog atubangan sa Ginoo. That's why the grace of God, it allows us to experience the presence of God in our life. It allows us to experience the presence of God in our life. You know what? Ang grace nga naa sa atong passage, when we look at ang original word niya, nagsulti siya diya nga ang grace nga naa diha sa Romans chapter 2. It's not because of the things sa kalibutan, but ang grace nga naa diha is founded sa divine character sa Ginoo. Nga ang grace diha is one of the characters sa Ginoo nga iyang gipakita. Na kung tan-aw nato ba, God is righteous, God is holy, and we are sinful. Yet we are not worthy of the presence of God in our life. Pero kung magtan-aw ta, kung mag-adto ta sa Ephesians, if we truly believe Christ in our life, because of the grace of God, ma-experience nato ang presence sa Ginoo sa ato nga kinabuhi sa unsa nga pamaagi. Una gid ana, it's because of the Holy Spirit within us. That's why ang John chapter 4, 1 John chapter 4 verse 4 nag-ingon siya, little children, you are from God and have overcome them, for he who is in you is greater than he who is in the world. Kung tanaw nato ang John chapter 4, makita nato diha nga ang pinaka butang or pinaka blessing that we receive in our life by the grace of God is ang presensya sa Ginoo sa ato nga kinabuhi. Nga ingon siya, bisag unsa man kadako nga bagyo, bisag unsa man kadako nga problema, or bisag unsa man kadako nga struggles ang atong
ma-experience sa ato nga kinabuhi, dili ta angay mabalaka because the presence of God is within us. Naa sa atoa. Ingon sa John chapter 4 verse 4. And acknowledging the presence of God in our life is very essential sa atong Christian walk. Kay kung dili nato ma-acknowledge ang presensya sa Ginoo sa ato nga kinabuhi, dili po nato makita ang panalangin sa Ginoo sa ato nga kinabuhi. One of the Christian book nga akong nabasa, it talks about the prodigal son. And ang prodigal son, naa siya'y big brother, di ba? Na siya'y brother. And sa panahon nga ang prodigal son, nagbalik sa iyaha nga amahan, nasuko ang igsuon. And niingon siya, kung tanaw nato, basahon nato ang story, niingon siya nga, engko nga wala ko naghawa sa presensya sa ako ang amahan. Yet, no, gitagaag favor sa father ang prodigal son. Unsay learnings nga atong makuha ana? Kabalo mo, nalimtan sa isa ka brother, sa big brother, sa prodigal son, nga the greatest blessings nga naa siya sa iya nga kinabuhi sa time nga kauban niya ang iyang amahan. The presence of God in his life. Busa nagkos sa iya og kaibog sa iyang igsuon, nagkos sa iya og kasuko sa iya nga kasing-kasing. And that's the moment nga gitan-aw niya ang uban and nalimtan niya ang pagtan-aw sa Ginoo. The grace of God allow us to experience the presence of God. Sa Genesis chapter 6 verse 8 about kay Noah, ingon siya diha, but Noah found grace in the sight of the Lord. Tungod sa grasya sa Ginoo, Noah found grace in the sight of the Lord, and God called Noah for his ministry. That's why the grace of God allows us to experience the presence of God and also the favor of God sa ato nga kinabuhi. Hebrews 4:16 nagsulti, let us then with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Tungod sa grasya sa Ginoo, we could come boldly sa presensya sa Ginoo and to ask help sa tanan nato nga circumstances sa ato nga kinabuhi. And lastly, nga atong matun-an dinhi, through Him we have also obtained access by faith into His grace, in which we stand and we rejoice in hope in the glory of God. Actually, standing sa presensya sa Ginoo, it's not easy. No, dili sayon. Maging firm sa atong faith, sa ato nga panahon karon, maging firm sa atong faith, dili sayon. We are tested, ingon pa sa uban, we are tested, dili lang sa outside, but especially inward, sa ato nga Christian walk diya sa Ginoo. But, to be firm in the sight of God, it's not because of our goodness. It's not because of our kung sa mga butang nga naata sa ato nga kinabuhi, or even dili na siya because sa atong kaayo as a human being, but it's because of God. Because the grace of God, it allows us to exercise the power of God in our life. Nga when we live by grace, actually, the book nga Discipline of Grace, isa sa akong natun-an din sa book nga akong nabasa, isa sa akong natun-an dito, Transforming Grace. Ingon siya, as a Christian,
dili lang daw kuno ta mag-live by faith, but also we live by grace. That's why sa book, napoy Christian book nga akong nabasa about pastoring, ingon siya diha, isa nga akong natun-an din no, as a pastor sa church, we must be expert in dealing grace inside the church. Nga kung ikaw daw kuno isa ka pastor, isa ka church leader sa isa ka simbahan, dapat isa ka sa mga expert sa pag-deal sa grace inside the church. So that the church will grow and also the church nga maging right before God. And I believe, dili lang man siguro church leaders ang dapat expert sa dealing sa grace sa Ginoo. Even ang tanan nga mga genuine Christians must be sa atong mga dealings makita gyud ang grace sa Ginoo. That's why Apostle Paul said sa 2 Corinthians 9:8, yun siya, and God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things and all times, you may abound in every good work. That the grace of God mag-impact sa ato ang ministry, sa ato nga kinabuhi, to be a blessing sa uban. And Apostle Paul said also in 2 Corinthians 12:9, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. That the grace of God allow us to exercise the power of God in our life. Nga sa panahon nga naata sa kaluya, makita nato ang grace sa Ginoo sa ato nga kinabuhi. Makita nato ang power working in our lives. Nga dili ta magpabilin sa kaluya, kundi magpadayon ta sa madasigon sa pag-alagad sa Ginoo. That is the grace of God sa ato nga kinabuhi. That's why even sa ato nga prayer meeting, kung i-acknowledge nato o kung naatay sakto nga salabutan of the grace of God, our prayer meeting will be intimate sa Ginoo, maging dependent sa Ginoo. And makita nato ang gahom sa Ginoo sa ato nga mga pag-ampo. In conclusion, God's grace enable the power of God nga mag-work in every believer, enabling them to pray and live in a ways that glorifies Him. That's why as a Christian, we are not only to live by faith, but also to live by grace. Let's pray. Our Father in heaven, salamat Ginoo sa kamatuoran sa imong pulong karon nga gabii. Nga Lord, ikaw gyud magagamit sa kamatuoran sa imong pulong nga ang imong pulong Ginoo nga nagluwas kanamo, naghatag kanamo og assurance sa amo nga kaluwasan. And also the gospel that save us, it also obtain us access to your grace. Nga maghatag kanamo Ginoo og enablement to worship you and to serve you intimately sa amo nga kinabuhi. Nga as we go on sa amo nga Christian life Ginoo, dili lang kami magalakaw by faith, but also by grace. Nga ang imuhang grasya Ginoo mahimo gyud nga panalangin sa amo nga kinabuhi. Nga mag-cause kanamo nga maging intimate sa amo nga mga ministry, maging intimate Ginoo sa amo nga pag-reach out sa amo nga mga kauban, and also sa pag-alaga diha kanimo Ginoo, nga ang among relationship maging closer diha kanimo. Lord, ikaw gyud magapanalangin karon kanamo nga ikaw gyud mahimaya Ginoo sa amo nga kinabuhi. O kini nga tanan nakitugyan sa nga Jesus Christ. Amen.